Kailangan kong gumamit. Nais kong pag-aralin ang aking anak na si Uli. Nais ko'y siyang magkaroon ng alaman. Ayokong siya'y maralitain o apyapihin ng kung sino mang tao doon dahil lamang siya'y nakapag-asawa ng isang taong magaling sa medisina. Maaga kung kayo magsaka. Halipong muna kayo at tayo magumagahan nila Tata Selo. Sige, tatapusin ko. Masusunod ho. Sabay-sabay na kumain ng umagahan ng mga mag-ang at may iminungkay si Kabesang Talas kay Huli, nais kitang pag-aralin sa koleyo upang kahit papano may magkaroon ka ng kaalaman sa mga bagay-bagay at hindi lang makulong sa kamay ng iyong magiging asawa. Naku, Itay, ayos lang naman po sa akin na hindi ako makapagtapos o makapag-aral ng kolehiyo. Nais ko pong pagsilbihan si Basilio sa abot ng aking makakaya. Ito po ang responsibilidad ko bilang isang babae. Alam kong nais mong mapagsilbihan si Basilio. Ngunit ang pagmamahal ang siyang dapat sa'yo nagbibigay sigla, hindi ang ginagawa kang alila. Mike, ang iyong ama na matuto kang hindi dumipende sa lalaki at magkaroon ng kalaman. Kung mapagpasalamat ka sa iyong ama dahil kanyang binibigay ang lahat upang magkaroon ka ng magandang hangarin sa buhay. Nakulo, naiintindihan ko po ang pasya ni Ama. Kaya nga po, Ama, papasalamat po ko dahil sa lahat ng suporta at pagtsatsaga niyo para sa amin. Kaso, tulad ng sinabi ko, ayos lang po sa akin na hindi ako pag-aral o makapagtapos ng kolehiyo. Ngunit maganda rin po ang inyong ideya. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Kami ay maniningil ng buwis na nakakahalaga ng 20 piso. Ha? Naku, hindi ba masyadong malaki yun? Sinusunod lang namin ang utos ng nasa itaas. Kung hindi kayo magbayad, pwede ka namin takipin. Sandali lang, ako'y magbabayad. Ito ang responsibilidad ko bilang isang kabesa de barangay. Salamat kayo. Ikinagulat ni Talas ang pinataw na buwis sa kanya noong umagang iyon. Ngunit ipinagpalagay niya na lamang ito dahil sa kanyang pagkamabuting loob. Iyong ipagpalagay na kinakailangan mong magpakain ng buhayan. Sana abahan mo ang iyong pasensya sa abot ng iyong makakaya. Habang tumatagal ay mas tumataas ang buwis na ipinapataw kay Talas. Ang dating 20 ay naging 200. Una ay natiis ni Talas ang pagmamalupit sa kanya ng mga pride. Ngunit sa pagkakataong ito ay nais niya nang lumaban para sa kanyang karapatan. Ngunit dahil siya ay walang kaalaman sa batas, ay lalo siyang nadiin ng mga pride sa husga. Sumama ka sa amin! Anong kasalanan ko? Wala akong ginawa! Nahuli si Talas. Isinangla ni Huli ang lupain ngunit hindi ito sumapat. Nagpaalila si Huli kay Hermana Kenji. Kapalit ito ang 500 ay kinakailangan nilang bayaran sa gobyerno. Naging malungkot ang kanilang tahanan dahil sa kasamaan ng nasa itaas. Simula ng madakip si Kabesang Talas ay maraming mga bagay na hindi inaasahan ang nangyari sa bahay ng pamilya. Isa na rito ay ang pagiging alipin ni Huli at pagkapipi ni Tantang Selo. Kinailangan ni Huli na mamasukan kay Hermana Penchang upang matugunan ang kinakailangang salapi upang matubos ang kanyang mahal na ama. Nagpaalam na si Huli sa kanyang Tata Selo, ngunit hindi ito nagsambit ng anumang salita at makikita sa kanyang mga mata ang kalungkutan. No! Ngayon po ang araw ng Kapaskuhan!
pipiliting ibalik ang dating saya ng ating tahanan. Sana mapatawad niyo ako. Hinihiling ko po na sa pagsubok pong ito ay magkakaroon po kayo ng lakas ng loob. Muli pang pinangmasdan sa huling pagkakataon ang tinirhan at saka lumakad sa baku-bakong daan. Sa laki ng hapis dahil sa katotohanang maiiwan ang dampang nilakhan, napaubo siya at umiyak. Ko! Kaya ala sa aking pamilya. Hindi ko mahahayaan na mapunta lamang sa walang pinaghirapan ng aking ama. Maligayang Pasko, anak. Huwag mong kalilimutang magbalot sa iyong tiyo at tiya kung ikay mabigyan ng aginaldo. Po, Nay. Pipingutin kita kung di ka makikinig sa misang mamaya. Kapansin-pansin ang dami ng taong papunta sa simbahan. Makulay ang kasuotan ng mga matatanda at bata. Masaya sila at maingay. Sa kabilang banda naman ay ang mga naganap sa unang araw ng pagtatrabaho ni Huli. Tama lamang nangyari sa Kabesang Tales niyo, sapagkat isa siyang masamang tao. Kilala mo ba ang babaeng iyan? Anak iyan ang makasalanan ng Kabesang Tales. Kung hindi lang ako naawa, hindi ko tutulungan. Pero por Diyos, por Santo, impyerno rin palang pupuntahan ng maldita. Hay naku, Pecha. Sabihin mo sa kanyang kulang siya ng dasal, kaya nararapat lamang na hilingin niya na bawasan ang kasamaan ng kanyang ama. Isang skandalo kung naririnig mo siyang magdasal. Pagkabigkas sa Diyos ni Salve Maria, itinutuloy kaagad sa Escontigo. Hindi niya sa uladong Oremus at ang bigkas sa Mentibos at parang suman sa Ibos. Huli, halika nga rito. Ano ba iyon? Oho, masusunod ko. Sa mga walang-wala, ang paghahain ng matamis at malamig na tubig ay isa ng malaking hiyala. Hindi mahalaga kung handog ay maliit o malaki. Sa maliit na bagay, ang mahalaga ay ang kalakip na pagmamahal, ngunit sa Paskong ito ni Huli ay labis na binalot ng kalungkutan at ibang-iba sa kanyang pinabisnan. Umaasang magkakaroon ng himala at babalik ang lahat sa langit. Maraming salamat.